for her journey. I think she's gonna do really well, and I'm excited to see how it unfolds. What do you think are her chances? I mean, it's hard to say because we don't. Oh, well, honestly, as a fan, I don't know what they're looking for in Miss Universe. Before, kala ko sobrang important ang naging spokesperson, but I feel like they're really emphasizing the importance of a certain look. So I don't know. I mean, if it were up to me as a judge, I think she'd do really well. She speaks very well. She's very statuesque. I think she's a great representative for the Philippines. But again, it's in the hands of the judges and of the org. So if it were fair judging, I think she'll do very, very well. At mga kapolitika, atin po nga napanood at narinig itong naging reaksyon ni Miss Universe 2018 Catriona Gray dito sa maging laban ni Bea Milan Windorski sa Miss Universe 2026 na ganapin sa bansang Puerto Rico. At base po dito sa naging reaction or naging opinion ni Catriona Gray, ay hindi niya alam mga kapolitika kung ano ang hinahanap ngayon ng Miss Universe. So bibigyan natin ng ating opinion at ng ating reaction itong naging komento ni Catriona Gray dito kay Bea Milan Windorski, dahil nga inaabangan rin po natin ang mga latest na mga update dito sa magaganap na Miss Universe 2026 sa bansang Puerto Rico, at ilang buwan na lang po ang ating inihintay. So dito sa naging reaksyon ni Catriona Gray, ang ating Miss Universe 2018, ay sabi niya hindi niya alam kung magmamatter pa ba daw yung com skills, yung ganda, kung ano ba daw ang hinahanap ngayon ng Miss Universe is hindi niya alam. Pero ang sigurado siya dito sa kanyang sinabi is magaling at maganda itong si Bea Milan. At nai-report nga po natin doon sa ating ng video na nagpunta itong si Bea Milan dito sa Albay or dito sa hometown ni Catriona Gray, na ang sabi naman ng ating mga netizen ay hiningin na daw ni Bea Milan ang sinyalis ng panglimang korona ng Pilipinas. So yun mga kapolitika ang ating latest dito. So sa sinabi dito ni Catriona Gray, I believe na meron na rin siyang ideya, of course, dito sa mga nagaganap sa Miss Universe, sa sigalot, sa mga conflict at sa mga pag-away-away ng mga head ng mga CEO. At I believe na pinipigilan niya lang din yung kanyang sarili na magsalita ng any negative or against towards dito sa Miss Universe, kasi nga baka baka ma-penalize siya ng Miss Universe, dahil dito ito yung nagpasikat sa kanya at ito yung platform na nagbukas sa kanya ng maraming opportunities. Okay, so I believe na alam ni Catriona Gray yung mga nangyayari dito sa Miss Universe, pero of course hindi siya pwedeng mag-comment ng any negative. Pwede lang siya siguro mag-comment ng especially dito kay Bea Milan na ating candidate sa Miss Universe, but as a whole siguro is pinipigilan niya mga kapolitika or ayaw niya mag-comment dito sa mga sigalot na nangyari ngayon sa loob ng organization. At samantala po, meron po nga post tayo na nakita dito sa social media mga kapolitika, dahil very iconic nga po at maraming gumaya doon sa naging MJ All-Stars, yung kailang sistema, yung kailang way sa pagbibigay ng score, kung saan is naka-live talaga mga kapolitika. So malalaman natin kung sino yung mga hurado na nambabagsak ng mga candidate or ng mga delegates, dahil sinasabi mismo nila kung ano yung kanilang score or makikita doon sa screen. So ang panawagan ngayon ng ating mga netizen at ng mga pageant supporters ay dapat daw gayahin ng Miss Universe yung ganoong sistema mga kapolitika, at nai-apply na nga rin po ito dito sa Miss Universe Thailand, sa Reina Filipinas, at even sa mga local na mga beauty pageant competition na ating nakita dito sa social media. So ginagaya na itong sistema dito sa MJ All-Stars. So sabi dito ng post ng Reina, live scoring at Miss Universe. Miss Universe Thailand 2026 introduced live scoring during its preliminary competition, sparking conversations about transparency, fairness, and fan engagement in pageantry. Would you like to see live scoring at 75th Miss Universe? Share your thoughts below. Dahil nga sa Puerto Rico at nagdidemand daw yung kanilang tourism doon, yung kailang government, na dapat is transparent mga kapolitika at see-through ang maging score ng mga hurado sa mga candidate, ay pinanawagan ngayon ng mga netizen, mga pageant supporters, na dapat ganito yung maging sistema para maiwasan yung mga luto-luto at mga cooking show, yung mga mekos-mekos dito sa kailang resulta last year. Pero this is still subject for approval or permission na mula mismo sa organization, which I believe na malabo pa,
sa sabaw ng pusit ito kasi nga yung iba na kasi ngayon ang patakaran ngayon, di ba, ang sistema na itong si Raul na lang mismo ang nagdi-deal kung sino yung gusto niyang ipapanalo, ay yun sa ayaw at sa gusto man natin is yun talaga ang nangyayari. Okay, so yun po mga kapolitika. So sana is kung balang araw maayos ng sistema dito sa Miss Universe, is ito na yung bagong norm dito. Actually hindi na ito bago mga kapolitika kasi before nag-live naman ang score ang Miss Universe during the Trump era, pero nawala kasi yun. So gusto ng mga netizen natin na ibalik itong live scoring ng mga candidate. Okay, so marami sa mga netizen dito at talagang nainis dito kay Raul Rocha kasi kung sino na lang yung gusto niya na ituro na winner ay yun talaga ang kinukoronahan. Katulad na lang halimbawa dito kay kay Denmark, itong kay Mexico, kay Fatima Bush. So kung sino yung gusto niya mga kapolitika ay yun talaga ang nananalo. So dahil nga dito sa mga pangyayaring ito ay marami sa mga netizen at mga pageant supporters at mga pageant enthusiasts ang galit na galit dito kay Raul Rocha. So yun po ang ating masasabi dito sa agree tayo dito mga kapolitika sa live scoring sa Miss Universe. Yun ay kung mangyayari yun, pero the thing is dahil nga dito sa current situation ng Miss Universe ay malabo itong mangyari. At siguro kung sinawat na yung may-ari mga kapolitika, pwede pa at posible pa na maganap yung live scoring sa Miss Universe. Pero hanggat andito si Raul, I don't think so na papayagan niya yung ganito kasi nga siya naman ang may final say kung sino yung maging winner or yung maging outcome ng kailang competition, di ba? So at aside dito sa sa balita sa Miss Universe, dito naman po tayo sa MJ All Stars kasi meron pong update itong MJ All Stars na ganapin sa Disyembre. At meron kasi silang free coupons mga kapolitika na ibibigay dito sa mga sasali sa MJ All Stars 2nd Edition. So according dito sa kailang announcement is magbibigay sila ng mga free slots dito sa 10 na candidate sa MJ All Star basta Grand Slam lang sila sa mga international beauty pageant or kilala na sila pagdating sa mga pagsasali dito sa mga beauty pageant competition. So sabi dito sa kailang announcement na pinost kahapon, one chance to shine. Only 10 stars will receive an exclusive opportunity to compete as an MJ All-Star, completely free of charge with the $10,000 entry fee fully waived. Selected exclusive by the MJ All-Stars organization, these 10 scholarships represent a total value of $100,000. Eligibility candidates must have competed in an international Grand Slam pageant. Applications are open until August 31 at 11:15 Bangkok time. The 10 selected candidates will be announced on September 1, 6 p.m. Bangkok time. So nagbigay sila dito ng kung saan makontak mga kapolitika or mag-send ng email yung mga pwedeng mag-join dito sa kanilang 10 free slots sa MJ All Stars. So we are just hoping na sana is merong mga Pinoy or Filipina beauty queen na mag-grab nitong opportunity na free dito sa 10 slots. So wala pa tayong nababalitaan mga kapolitika kung sino yung mag-join. We are hoping na sana is merong mga bigati na mga Filipina beauty queens ang sasali dito sa MJ All Star, mo especially nag-offer na sila ngayon ng free slots, free coupons dito sa 10 na candidates ng nasabing beauty pageant competition. Okay? So yun mga kapolitika ang ating latest na mga update dito sa mundo ng beauty pageant. Ano po ang inyong mag-reaction dito sa panawagan ngayon ng ating mga netizen na dapat daw na maging transparent ang live scoring ng mga judges dito sa mga candidate ng Miss Universe 2026. Kayo po ba mga kapolitika ay agree dito sa ganitong patakaran or sistema? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.